Nang dahil sa job fair na bisto ng Department of Migrant Workers ang modus ng isang visa processing agency na iligal umanong nagre-recruit ng mga guro pa Amerika. Ayon sa DMW, nagsumbong sa kanila ang isang biktima nang magpunta ito sa kanilang Independence Day job fair. Meron tayong informant na nag-tip off sa atin doon sa isang job fair. Mataga ng malaking halaga ng pera which stands as recruitment fees na alam din naman natin na bawal ito at kung sila'y walang lisensya, edi mas lalong bawal at illegal recruitment. Bit-bit ang closure order. Ikinandado ngayong Biyernes ng ahensya ang head office ng Visa to America Incorporated sa isang building sa Ortigas sa Pasig City. Ipinasara din ang 7 pang branch nito sa Cebu, Quezon Province, Iloilo, Isabela, Davao, Zamboanga at Quezon City. Walang lisensyang kumpanya mula sa DMW para mag-recruit ng mga guro pa Amerika. Nasa 300,000 hanggang kalahating milyong piso ang singil sa bawat aplikante na pinapangakuan ng hanggang 200,000 pisong sahod kada buwan. Meron silang ino-offera nila ng trabaho dito, yung worker, yung aplikante, na may counterpart sila doon sa US na meron ng nakahanda o na nakaabang na employer. So that is clearly a case of recruitment, a situation where they are recruiting for overseas employment, may meaning nilang 300 to 500,000 pesos, na sa kabuuan, walang lisensya mula sa DMW. And under the laws, that is a case of illegal recruitment. Taong 2022 nang magsimulang mag-operate ang kumpanya at nasa 50 na ang naipadala ng illegal recruitment agency sa Amerika. Nila ay visa to America, so mukhang ang modus talaga nila sa US. So far, teachers lang talaga ang target nila. Sasampahan ng kasong illegal recruitment ang mga sangkot, kabilang na ang mga staff ng kumpanya na naabutan ng mga otoridad. Kasama sila sa kasong sasampa natin kasi they were involved in the acts of illegal recruitment. Simula noong Enero hanggang Agosto, 28 illegal recruitment agencies na ang naipasara ng ahensya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.